Morning mga brad, tayo magko-quick coffee ride sa Angono, sa Cabecera Cafe. First time aakyat ni Phoenix dyan. At pag-usapan natin ang mga ilang mga bagay bago matapos ang 2025. Samahan niyo ako, let's go! Radically TV. Let's go. So, Happy New Year mga brad! Salubungin natin ang 2026 na masaya kahit na hindi ganun kaganda ang 2025. Well, I'm coming from sa business, sa negosyo. Hindi masyado maganda ang 2025 compared nung 2024, no? Kumbaga, okay pa rin, blessing pa rin, no? Buti na lang, pasalamat pa rin tayo, buhay pa rin naman yung kumpanya natin, no? Yung negosyo natin. So, i-share ko naman sa inyo kung ano yung mga natutunan natin for this 2025. Siyempre, of course, this year na-build si Phoenix, na-maximize natin si Rooster, di ba? Dahil nagpalit tayo ng battery sa kanya. Of course, yung mid-drive setup, etc. Although last year pa yun. Pero, kumbaga, na-maximize talaga natin this year. So, kung ako ang kung i-share ko sa inyo isa-isa, no? Actually, marami to, no? So, pagdating sa build, yan. Speaking of build, so abangan nyo rin mamaya pag-usapan natin what's the build for 2026. Ano ang ating bubuuin for 2026? O, di ba? Baka sabihin nyo, ang dami mo na motor niyan, di ba? Actually, si Rooster, si AIMA A500 na mid-drive, plano ko siya na ibigay sa anak ko. Pagdating niya ng 16, hindi na ako bibili ng bike dahil yun ay para na sa kanya, di ba? Ipapamana ko na sa kanya si AIMA A500. May mga ilang piyesta sa kanya na kukunin ko, no? At ililipat sa ating bagong project para halos wala tayong ginastos sa ating bagong project. Actually, iniisip ko pa lang na build is okay. Ang iniisip ko kasi is mag-build ng isang track bike, legit na track bike, meaning yung as in sport, no? Although ito si Phoenix is track ready na rin and approved and confirmed by of course si Night Owl Vlogs, si Razvi, of course si EXG Vlogs, ayan, si Sir Robin Solis. So approved sa kanila to. And of course si Sam na talagang pinakita ang potensyal sa racetrack, no? So may potential talaga kung pag-uusapan. And with that experience, I think we can build a new track bike, no? Electric track bike. And pinag-iisipan ko kung ano ang mga pwede. So sabi ko, tapos na ako sa scooter kasi itong scooter, itong si Phoenix ay isang scooter na masarap gawin. Actually, masarap to pan daily. To si Phoenix. So ako naman ay nagpaplano mag-build ng isang track bike. So pinagpipilian ko dalawa. So kung nakita niyo yung post ko, nakatago pa, no? So kita naman, it's either KTM RC or Sniper, Yamaha Sniper ang base model. O sabi ko, sana nung una, baka sabihin nyo, sana nung una pa lang nag-ano ka na. Siyempre, ito si Phoenix ay isang prototype. Kumbaga, dito ko pinag-aralan. So talaga bago tayo gumasos ng talagang para sa isang track bike. So yun yung plano. Bakit KTM RC? Because number one, it's a sport bike. It's a lightweight na sport bike. Ang pipiliin ko ay RC200 na base model because sa RC200, kapareho niya actually ang KTM RC390. Magkaiba lang sila sa makina. Pero pagdating sa chassis, sa gulong, so yun. And nag-research tayo, talagang that bike is a track ready bike. Talagang ginawa for the track. Yun ang kagandahan sa kanya. Ngayon, si Sniper, no more introduction na kailangan because talagang ginagamit yan for racetrack, di ba? And of course, maraming, ang kagandahan kasi sa Yamaha Sniper, maraming piyesa. And of course, yung ating supplier na also a racer na si Moto Gibbs or Lourdan ay sumasali sa ganyan sa IRGP gamit ang kanyang Yamaha Sniper. Although nag-isip din ako na ano kaya kung big bike concept kasi si Let's Brap, kung follow niyo yan si Let's Brap kasi siya ay nag-build ng isang big bike concept
na Yamaha Sniper. No, ang daming potential, daming pyesa. So yun. So marami tayong inspirasyon pagdating sa Sniper. So yun yung dalawa na iniisip ko kung alin doon. Kaya hindi ako mapag-isip eh. Kahit sa post ko, sabi ko paki-comment nga kung kayo ang magbubuo, ano mas gusto nyo, syempre. At dalawa pa lang yung nakita ko nag-post, si Sir Mark and Sir Anthony Chungs. Opposite sila. Isang Sniper at isang RC390. RC200, no? Na base model. Kaya isipin natin mabuti. So yun yung pinagpipilian kong dalawang base model. Next na iniisip ko naman is yung motor. Anong mid-drive motor ang gusto kong ilagay? Actually, dalawa yung pinagpipilian ko. Yung QS na 8 kilowatt na liquid cooled. Although gusto ko sana is may internal gear. Bakit kailangan ko na may internal gear? Because of para hindi masyado malaki yung rear sprocket. Yun ang kagandahan. Kaya kung makakompare mo si Rooster and si Phoenix, si Rooster naka 1:4 sprocket ratio, pero ang laki ng sprocket niya, nasa 54 ang rear, while ito si Phoenix ay naka 1:5, pero 34 teeth ang meron siya. It's because of the internal gear ratio ng motor. And napansin ko mas tahimik itong may internal gear. Isa sa mga gusto ko rin sanang kunin or pinagpipilian ay ang QS165. Ang QS165 ay may internal gear, and ito po ay may continuous na 12 kilowatt. Baka sabihin nyo, sobra naman yung 12 kilowatt, 3 kilowatt, masaya na, sabi mo, di ba? Yes, tama. Pero ang akin lang, para meron akong headroom pagdating sa temperature build-up or sa motor temp build-up. Yes, kasi 3 kilowatt, ang sagad niya talaga, ang peak niya ay 10. Although ako, lumalampas kasi ko doon. Bakit? Kasi kunyari ito kay Phoenix, 84 volts times 200 amps line, yan po ay nasa 16,000 kilowatt na. So ako naman sabi nga, ang init, ang motor temp ang nagpapaikli ng service life or life ng isang motor. Kaya gusto natin ay medyo design for sa mga higher, higher kilowatt or yung peak power. So yun lang naman ang reason nun. Pero para sa isagad hindi, kasi sobrang lakas na nun, di ba? Pero at least may headroom. For the 8 kilowatt naman, ang kagandahan sa 8 kilowatt, ang 8 kilowatt kasi meron siyang liquid cooling. So yun ang nagustuhan ko sa kanya, di ba? Kasi ang isang may liquid cooling is yung 4 kilowatt. Pero sabi nga natin, at least dito malaki headroom. So pwede mo siya, kumbaga in case na gusto kong magtaas pa ng power input, masabi ko na talaga, na kaya, di ba? Na hindi ka nag-iisip about temperature build-up. So it's either yung 8 kilowatt na liquid cooled or yung 10 kilowatt na QS165. So yun yung dalawang pinagpipilian ko para sa unit. Okay? So yun yung plano ko. And mid-drive pa rin, of course, kasi iba talaga ang performance na mid-drive. Hindi siya sinlakas ng mga hub pagdating sa talagang diretsuhan sa straight. Ay, laki talaga ng potential ng pero yung iniisip ko kasi pagdating sa mid-drive, it's about the balance. Kumbaga yung bigat, hindi lahat nasa puwitan or nasa rear. So yun ang kagandahan ng mid-drive. Good. Morning. Sorry, kabiglaan ng yaya. Next naman natin ay ang ating, so tapos na tayo sa body. Next will be the controller. Next is yung battery. So isa lang naman yung battery na gagamitin ko. Sabi ko halos wala akong gagastusin na rito kundi yung base model lang. Yung battery ni Rooster, which is yun po ay naka 7295 AH na naka 300 na JKBMS. So ang continuous discharge na ay 300 amperes. Kaya
Ang continuous na kaya niya ay around 21 kilowatt. So yun yung continuous na kaya niya. So malakas yun, sobra. Kaya ako talagang iniisip ko na malaking ano na rin talaga para ma-maximize na rin yung kanyang potential. And of course, meron tayong headroom for engine temp, di ba? So hindi masyado iinit yung makina kahit nasalpakan mo siya ng ganon, di ba? Although ang max kasi ng QS165 ay 25 kilowatt ang peak niya. So yun lang ang aking mga plano ilagay for our 2026 project electric track bike. And kasi tayo masarap talaga mag-track, totoo lang. Nakaka-addict siya. No, kung kaya lang din ng katawan. Kumbaga, pagdating kasi sa track day, yung iba natatakot sumama kasi mabagal sila, hindi daw prepared unit. Hindi kasi, well, depende sa sasalihan mo track day. Pero kasi like for example sa track day ng grupo natin ay nakaanot lang to, race at your own pace, di ba? Kumbaga hindi mo kalaban sila, kalaban mo sarili mo. Practice makes progress, hindi practice makes perfect. Kasi napaka-imposibleng ma-perfect talaga yung track. So ang daming variables. Pero the progress, yun yung kailangan mong mangyari. Like for example, happy ako sa last track day namin because from the 1:36 na initial time ko noong una, sa pangalawang track day ko naging 1:33 yung fastest time ko. Kumbaga malayo pa to compared sa mga iba na nag-1:09, 1:23, o di ba? 10 segundo difference namin ni na Ras eh. Ayun naman, mga experienced riders talaga yung mga yan. Ako kasi hindi, bago lang ako eh. Matutunan mo i-maximize yung unit, of course, di ba? Yung leaning, braking, yun yung mga gusto ko, no? Kumbaga, kasi nga sabi ko nga, hindi ko trip bumili talaga ng big bike eh. Kasi hindi mo siya magamit araw-araw. Bakit sabihin nyo sa akin, bakit yung RC? Parang big bike din yun. Oo, pero ano yun, nasa light category yun. Kumbaga, para mga RC 200, para mga, lang yun. Yung mga sniper, parang ganun. Diba? Ang kagandahan lang kasi, dahil malaki yung kaha. Ito na ang simula ng akyatan. O, diba? Si brother ay naka-stock AIMA A500 na controller and motor, diba? Pero siya ay naka-lithium battery. Yung sinasabi natin, ang investment mo talaga sa lithium, diba? Kita nyo ba yung ahon na yan? Tindi yan. Ito. Kaya kung wala kang belo and mahina ang iyong torque, medyo mahirapan ka dito itong zigzag na ahon na to. And of course later for the braking system, so yun, kaya ako naka engine brake ako dito lagi eh. Naka regen, diba? So yun, ahon ito ang tarik. Kaya tayo ay bigot pala. Yun lang ang struggle pagdating sa ahon ng 1,200 watts. Pero kaya, di ba? Oo, di ba? Hindi lang talaga siya yung talagang rat-rat na ahon. Yun, may aso. Pero pag nakabuelo yan, okay yan. Ayan, bumibuelo pa, di ba? Itong part ng angono na to, napakatarik nito. Sobrang tarik. Yan. Si Rooster nakapunta na rito. Syempre, lagi ko kasama dito si Boss Miguel. Si na Boss Francis. Tama natin. Okay. O yan. Nasa tuktok na tayo halos. Diba? And now, bago to Art Ranch Cafe.
Bago yun ah. Bago yun. Yung Art Ranch Cafe. Gusto mo silipin? Tara. Po. Opo, pareho po. Opo. Opo. Tara. Para ano po, mahal na po gasolina ngayon. Dito electric lang, charge lang charge. Hindi pa naman pala bukas. Akala ko bukas na. Maganda pag gabi, no? Manila View. Parang kabisera din. May ganito na pala. Bago na. Okay. Nice. Very nice. Okay, so tapos ang ating quick coffee ride sa Cabecera. And ganda ng Cabecera ngayon. Ganda na ng kanyang setup. So nag-expand po sila. Yeah. So naman tayo pababa. So kita nyo naman ang daan ng Cabecera, di ba? Ahon tsaka palusong. I hope abangan nyo po yung aking Project Zapdos para ma-update ko kayo sa mga kaganapan. And of course, itetest natin kung paano ko itinetest ang mga units ko. Lagay natin sa dyno, lagay natin sa track or sa racetrack. Tignan natin kung ano yung magiging numbers niya or yung data niya, diba? Okay, so with that, maraming salamat po and Happy New Year sa inyong lahat. Advance Happy New Year. This is December 31 ngayon, and I wish happy prosperous 2026. Again, maraming salamat sa lahat na sumusuporta, aking mga followers and top fans. Maraming salamat po sa inyo. And please do support also my YouTube channel, yung Brad Oli TV. So with that, maraming salamat again. I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat po. Ingat po. Ride safe. Happy New Year. Bye-bye.